Imagine this, may dalawang online sellers. Yung una, basta na lang nagpo-post ng product sa Facebook. Yung pangalawa, tinitignan muna kung anong oras pinaka-active ang customers at kung anong post ang pinakamaraming likes. Sino kaya ang mas maraming sales? Siyempre, yung gumagamit ng data. Hi everyone! Today, pag-uusapan natin ang marketing analytics and data-driven decision making. Paano ginagamit ng mga businesses ang data para gumawa ng mas matalinong marketing decisions? Marketing analytics ay proseso ng pagkuha, pagsusuri at pag-interpret ng marketing data. Pero ano nga ba ang marketing data? Ito ang lahat ng impormasyon na may kinalaman sa marketing activities tulad ng number of sales, website visits, ad clicks, followers, likes, and customer feedback. Sa tulong ng marketing analytics, nalalaman ng businesses kung anong strategy ang effective at alin ang hindi. Halimbawa, makikita nila kung alin sa mga ads ang mas maraming nagdadala ng customers para doon sila mag-focus. Ito ay paraan para makagawa ng mas matalinong decision based sa facts, hindi sa hula. Data-driven decision making ay ang paggawa ng decision gamit ang totoong data. Ibig sabihin, ginagamit ng businesses ang mga measurable results tulad ng sales report, engagement rate, at survey feedback bago gumawa ng decision. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan ang pagkakamali at mas mataas ang chance ng success dahil based ito sa actual results, hindi sa opinion. Sa madaling sabi, kapag ginagamit ng business ang data, mas matalino sila nakakapag-desisyon, mas natitipid ang budget, at mas natatarget ang tamang audience. That's what makes marketing more effective and successful. Ang trends ay mga uso o epektibong strategies sa marketing ngayon, habang ang opportunities ay mga pagkakataon na magamit ang mga trends na iyon para mag-grow ang business. Halimbawa, kung uso ang short-form videos, iyon ay opportunity para sa mga brands na magpakilala at makakuha ng bagong audience. AI at machine learning ay ginagamit ng mga businesses para mabilis mag-analyze ng data at mag-predict ng customer behavior. Halimbawa, ginagamit ito ng mga online stores para mag-recommend ng products o gumawa ng automated ads. Nakakatulong ito para mas maging efficient and personalize ang marketing. Pero, syempre, habang nagbabago ang panahon, kasabay din nitong nag-iiba ang mga trends sa marketing. Kaya, mahalagang alam ng businesses kung ano ang uso at kung saan may opportunity para mag-grow. Ano nga ba ang trends and opportunities? Ang personalization at scale ay ang kakayahan ng business na mag-adjust ng marketing content para sa bawat customer, kahit sabay-sabay silang marami. Halimbawa, kagaya ng Netflix na nagbibigay ng iba't ibang movie suggestions sa bawat users, ganun din ang mga businesses. Kaya nilang magpadala ng personalized ads o promos based sa interest ng bawat customer. Ang omnichannel integration ay yung pag-uugnay ng lahat ng marketing platforms tulad ng social media, website, email at physical store. Kapag konektado ang lahat, mas madali para sa mga customers mag-interact at bumili kahit saang platform sila pumunta. Ito ay nagbibigay ng smooth at consistent customer experience. In the end, marketing analytics and data-driven decision-making helps businesses grow smarter. Sa tulong ng data, mas naiintindihan nila ang behavior ng customers, mas napapaganda ang marketing strategy, at mas nagiging successful ang kanilang campaigns.